Welcome sa Insight Fusion mga kaibigan. Dito bigyan natin ng mas malalim na pag-unawa ang mga aral ng kasaysayan upang mas maintindihan natin ang mundo ngayon. Sa buong kasaysayan, maraming dakilang sibilisasyon ang umusbong, mga imperyong may makapangyarihang hukbo, masaganang ekonomiya at matatag na kultura. Ngunit bakit karamihan sa kanila ay bumagsak? Marahil iniisip natin na ang dahilan ay pananakop ng mga kaaway. Ngunit ayon sa kasabihang ito, a great civilization is not conquered from without until it has destroyed itself from within. Ang ibig sabihin nito, bago pa man tuluyang mapasailalim sa ibang bansa o imperyo, ang isang dakilang sibilisasyon ay kadalasang nanghihina na mula sa loob dahil sa sariling mga problema. Kadalasan, may mga panloob na isyu na unti-unting nagpapahina sa isang bansa o sibilisasyon bago pa man ito bumagsak. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan. Katiwalian at mahinang pamamahala. Kapag ang mga pinuno ay inuuna ang sariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng kanilang nasasakupan, unti-unting nawawala ang tiwala ng tao sa gobyerno. Matinding hindi pagkakapantay-pantay. Kapag lumalala ang agwat ng mahihirap at mayayaman, maaaring humantong ito sa kaguluhan o revolusyon. Pagkawala ng moralidad at disiplina, ang labis na kasayahan, luho at kawalan ng pagpapahalaga sa dating kultura ay maaaring magdulot ng paghina sa pundasyon ng isang lipunan. Krisis sa ekonomiya. Kapag hindi na matustusan ang pangangailangan ng mamamayan, humihina ang ekonomiya at nagiging madali ang pagbagsak ng isang sibilisasyon. Pagwawalang bahala sa seguridad. Kapag nagiging kampante ang isang bansa at hindi na nito pinangangalagaan ang depensa laban sa panlabas na banta. Makikita natin ang kasabihang ito sa maraming bahagi ng kasaysayan tulad ng Roman Empire. Bago pa man ito bumagsak dahil sa mga pananalakay ng mga barbaro, ang loob ng imperyo ay nanghina dahil sa katiwalian, labis na gastusin at kawalan ng disiplina sa militar. Mayan civilization, hindi ito sinakop ng ibang lahi, ngunit bumagsak ito dahil sa labis na pagsasamantala sa likas na yaman at matinding tagtuyot. Soviet Union, hindi ito basta nalupig ng ibang bansa, pero bumagsak ito dahil sa matinding katiwalian, ekonomiyang hindi na gumagana at kawalan ng pagkakaisa ng mamamayan. Makikita natin na hindi lang panlabas na puwersa ang sumira sa kanila. Ang tunay na dahilan ng pagbagsak ay nanggaling mismo mula sa loob. Kung titingnan natin ang kasalukuyang panahon, may mga sibilisasyon at bansa na tila sumusunod sa parehong landas tulad ng mga pamahalaang may malalang katiwalian, lumalalang agwat sa pagitan ng mahihirap at mayayaman, at may mga bansang hindi na pinahahalagahan ang kanilang kultura at kasaysayan. Ang kasaysayan ay paulit-ulit lamang na nakasulat din sa Biblia sa Ecclesiastes, versikulo 1:9. Ang nangyari na ay siyang mangyayari uli. Ang nagawa na ay siyang gagawin uli. Wala nang anumang bago sa silong ng langit. Kung hindi tayo matututo mula rito, maaari nating maranasan ang parehong pagbagsak na nangyari sa mga dakilang sibilisasyon noon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa iba para mas maraming makaalam ng mahalagang aral mula sa kasaysayan. Ano ang tingin mo? May mga bansa ba ngayon na tila sumusunod sa parehong pattern ng pagbagsak? I-comment mo sa ibaba. Hanggang sa susunod na video, tandaan, ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa nakaraan, kundi aral para sa hinaharap.